sama-sama tayong magiging sarakli. Mula Baras, Rizal, umabot hanggang Antipolo ang habulan ng mga pulis at ng motorsiklong yan sa Marilake Highway kagabi. Nasita ang rider dahil wala siyang suot na helmet at isa pala siyang menor de edad. Pero sa halip na tumigil, humarurot siya paalis. Mangiyak-ngiyak ang 15 anyos na rider nang mahuli. Hindi siya sinampahan ng reklamo pero inimpound ang motor at papanagutin ang may-ari nito. Paalala ng mga pulis, hindi po racetrack ang highway. Sa gitna ng pagtaas ng temperatura, kabi-kabila na naman ang sunog. At sa loob ng 24 oras, 2 sunog ang sumiklab sa magkahiwalay na lugar sa Tondo, Maynila. Isa po sa mga ito posibleng nagmula sa napabayaang kandila. Saksi, si Ian Cruz. Sa lakas ng sunog na nagsimula sa isang lumang bahay sa Divisoria, Maynila, inabot ng apoy ang katabi nitong 5 palapag na gusali. Nangyari yan pasado alas 2 ng hapon kanina sa Aguirre Street sa pagitan ng Carmen Planas at Ilaya Street. Apektado ng sunog ang 20 pamilya sa nasabing gusali. Ang hirap magsimula, wala kang dala kahit isa eh. Ang tagal mong inipon ng mga gamit mo, pinundar mo, nawala lahat eh. Maraming pwesto sa bahaging ito ng Divisoria, kaya nung una, nahirapan daw makapasok ang mga bumbero. Una po, mahirap kasi may mga vendor po tayo, hindi nila alam na may sunog. Pero agad po ito tinaas sa third alarm para yung dating ng fire truck ay sunod-sunod na para pag dumaan, wala na makabalik na vendor. Palaisipan pa sa mga otoridad kung paano nagkasunog sa abandonadong bahay. Yun po ang inaalam natin, under investigation po siya. Kung sino yung may access po dun sa place na yun. Pasado hating gabi naman nang matupok ang 2 bahay sa Kapulong Street sa Barangay 108 sa Tondo. Nakunan din sa video ng isang residente ang pagputok ng mga kable sa tabi ng kalsada. Ang isang residente nakayapak lang ng lumikas. Sabi niya, pinasok niya ang nasusunog nilang bahay sa pag-aakalang hindi pa nakalabas noon ang kanyang apo. Yung bata, nasa loob. Siyempre, ayun ang pagkaalam ko, nasa loob eh. Wala pa rin umaakyat. Ngayon, inakyat ko ngayon. Sinanong ko yung kutsi na hinuhigaan niya, wala. Kaya nga nasunog yung kamay ko. May tumulong lang sa akin sa may yagda na hilain ako pababa. Nagtamo siya ng mga paso at sugat sa kamay at paa. Wala raw kuryente sa kanilang bahay kaya gumamit sila ng kandila na posibleng pinagmula ng apoy. Walang naisalbang gamit ang pamilya. Apektado ng sunog ang mahigit 15 individual ayon sa barangay. Pansamantala po sa barangay hall muna po sila manunuluyan at kami na po bahala sa pagkain nila araw-araw. Nandyan din naman po ang MDSW at DSWD para po sa mga karagdagan tulong po. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy at kabuang halaga ng pinsala. Umangat din ang maitim at makapal na usok kanina sa Taguig City. Pasado alas 2 ang hapon sumiklab ang sunog sa Kawayan Street sa Barangay Tuktukan. Mabilis na itinaas ang ika-4 na alarma dahil sa lakas ng apoy. Ayon sa BFP, 3 sa mga tumulong mag-apula ng apoy ang nasugatan. Isang babae ang nahirapang huminga kaya nilapatan ng paunang lunas. Fire out na bago mag alas 5:30 ng hapon. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog at kung ilang bahay ang natupok. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Bago sa saksi, isang fetus ang natagpuan sa Kalayaan Avenue sa Makati City. Pinaghahanap ngayon ang 2 nag-iwan umano sa fetus. Saksi, si Nico Wahe. Madaling araw kahapon, nakuha na ng CCTV ang paghinto ng isang sasakyan sa Kalayaan Avenue, Makati City. Lumabas ang driver, kasunod ang isa pa na sa driver side rin dumaan. Umupo sa gilid ng sasakyan. Ang driver na unang lumabas, makikitang tila hindi mapakali. Hindi malinaw sa video ang ginagawa nila, pero may isang dumaan at makikita sa video na nakatingin sa dalawa. Hindi ginaganon siya, kala ko lang lasing. Pag di ba na diretso na ako, nangalakal na ako. Pero pagbalik daw na nakasaksi, nakita niya sa kalsada na iniwan ng 2 nakasasakyan, isang fetus na halos buo na. Pagtingin ko, kala ko pusa, patay na pusa lang yung... At pagtingin ko bata,
Pag ilaw ko ng flashlight, bata mo pa lang. Kumuha raw siya ng kandila at plywood at humingi ng tulong sa kapitbahay na siyang tumawag ng pulis. Ayon sa Makati City Police, pinaghahanap na nila ang dalawang nasa CCTV. Ongoing pa po ang follow-up ng ating investigator on case para makakuha po ng CCTV footage sa area, and ongoing na rin ang pagkuha ng DNA sample ng SOCO po. Sa oras na makuha raw nila ang plate number ng sasakyan, ay makikipag-ugnayan sila sa LTO para matunton kung sino ang may-ari nito. Posibleng maharap sa reklamong intentional abortion ng dalawa. Ayon pa sa Makati Police, nasa 5 to 6 months na ang fetus. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng DPWH kung ano ang maaring ikaso laban sa kumpanya ng truck na dumaan sa Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela bago ito bumigay. Bukod sa overloading, isa pang sinisilip ang disenyo at materyales na ginamit sa paggawa ng tulay. Saksi si Joseph Moro. Dapat kumati ulit niya. Pasular ka talaga kita? Pasular siguro? Viral ang video na ito, nakuha ng isang napadaang motorista sa pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela nitong February 27. Under verification ng DPWH ang video, 8 ang sugatan sa insidente na pinaiimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa DPWH. Ang DPWH pinag-aaralan ngayon ang maaaring ikaso sa kumpanya ng truck na dumaan bago gumuho ang tulay. 44 tons lamang anila ang capacity nito. Pero ang dumaan truck na pinaniniwala ang may kuha ng viral dashcam video na sa 100 tonelada ang bigat o mahigit doble ng kapasidad ng tulay. Overstressed yung the bridge ay 200% yata. Lumalabas din na di lamang ang truck na yan ang mabigat na sasakyang dumaan. Bandang alas 8 ng gabing yung magkasunod na dumaan ang 2 truck na may dalang mga bato. May pangatlo pa nga sana ng truck na sasampa sa tulay. Dumaan yung isa, nakalusot, pangalawa yun ang sumabit na ba. Bukod sa kapasidad ng tulay, may isa pang sinisilip ang DPWH. Isa sa mga tinitingnan ngayon ng DPWH ay ang umano'y kakaibang disenyo ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. This is a unique design. The first of its kind dito sa... Never been tested In Philippines, wala to. Yung cables kasi nito are solid steel, hindi strand, hindi cable stay, hindi cable strand. Normally, ang alam namin dito is actually when you do this kind of a structure, dapat yung cable, cable strands ang dapat ginagamit dito. Because may tensile stress, may tensile parameters para gumagano ng konti yung tulay pagkano. When it is rigid, talagang when it snaps. Sinimulang itayo noong 2014 pero nitong Pebrero lamang binuksan ang tulay na umabot sa kabuuang halaga na 1.2 billion pesos. 2018 natapos ang orihinal na kontrata sa halagang mahigit 600 million pesos. Pero kinailangang i-adjust ang disenyo ng tulay kaya di agad binuksan. Kinailangan ulit itong i-retrofit noong 2022 para sumunod sa bagong design code ng DPWH. Nindot na lang namin to. Well, from the design, from the detailed engineering design to the construction and now to the retrofitting, everything was done, were done actually before this administration took over. Kinukuha pa namin ang panig ng pribadong consortium ng kumpanyang UTCP, PERT Consultant Schema JV at isang engineer Albert Cañete na ayon sa DPWH ay nagdisenyo ng tulay. Tinanong din namin na nag-aproba nito noong 2014 na sinuoy DPWH Secretary Rogelio Singson. Sabi niya may ginagawa ng investigasyon ng DPWH at doon na anya kami sumangguni. Kumpanyang RD Interior Junior Construction naman ang kinontratang gumawa nito. Ang Senate Committee on Public Works handa raw magsagawa ng investigasyon. Hiniling na sa DPWH na magsumite ng report tungkol sa pagguho ng tulay. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Bago sa saksi, walang pasok sa lahat ng antas sa lalawigan ng Cavite bukas dahil sa inaasahang mataas na heat index. At hindi pa man opisyal na nagsisimula ang panahon ng tag-init pero nagpatikim na ang init ng panahon. Ang ilang paaralan may water break at iba pang diskarte para magpalamig. Saksi, si Oscar Oida. Scramble, palamig,
At syempre, di mawawala ang ice cream. Kanya-kanyang paraan ng mga estudyante at magulang para makapagpalamig sa gitna ng tirik na araw kaninang hapon sa Pasay. Magsusundo po sa anak ko po. Kaya nagdala ako ng kasi sobrang init po. At dahil sa banta ng posibleng pagtindi pa ng init, sususpindihin rin muna ang face-to-face classes sa Pasay mula bukas hanggang Huwebes. Kadalasan pag ganyan na mainit ang panahon, alam niyo naman ang mga bata ngayon ay kapag mainit hindi nakapag-concentrate. Sa ngayon naman mayroon na tayong ibang alternatives of teaching and learning na yung sa online, blended, sa mga modular. 38 degrees Celsius ang naitalang heat index o damang init kanina sa Pasay. Gayon din sa Science Garden sa Quezon City. Ito ay pasok pa din dun sa tinatawag natin na extreme caution kung saan maaaring magkaroon pa din ng mga heat cramps, mga heat exhaustion at kung mapapabayaan ay maaaring mag-lead into heat stroke. Ang Quezon City, hindi pa rin nagpapasok ng mga estudyante ngayong araw. Meron po kasi kaming guidelines sa Quezon City as advised by the City Health Department na ang threshold is 40 degrees Celsius. Pag umabot ng 40 degrees and above, we have to cancel classes on all public schools in Quezon City. Ngayong araw, pinakamataas ang 43 degrees Celsius na naitala sa San Jose Occidental, Mindoro at Pili, Camarines Sur. Danger level na yan ayon sa Pag-asa, kaya mataas ang tsansa ng heat cramps at heat exhaustion at maaaring mauwi sa heat stroke kung tuloy-tuloy ang exposure. Kahapon, naitala ang danger level heat index sa Dagupan City. Sa isang elementary school doon, may water break ang mga bata kada oras. Ang mga heat-related illnesses ay nakukuha kapag ang temperatura ng ating katawan ay sumusobra na sa 40 degrees Celsius. Sabi ng Pag-asa, sa April o May inaasahan ang peak ng tag-init. Noong nakaraang taon, pumalo sa 55 degrees Celsius ang damang init sa Giwan Eastern Summer noong May 26. Babala ng Pag-asa, maghanda ang publiko lalo't posibleng ganyan ulit katindi ang init na mararanasan. Pero kahit na mainit na sa ilang lugar, hindi pa ito ang opisyal na simula ng tag-init. Posibleng bumalik pa ang ihip ng amihan sa mga susunod na araw, bagamat di na kasing lakas ng mga nakaraang linggo at maaring hanggang Northern Luzon na lang. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.